Steps to Christ by Ellen G. White, Chapter 4. Kabanata 4. Pagpapahayag ng kasalanan. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsarangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Kawikaan, Kapitulo 28, versikulo 13. Ang mga kondisyon upang matanggap ang awa ng Diyos ay magaan at naaayon sa matuwid. Hindi tayo pinagagawa ng Panginoon ng mabibigat na bagay upang tamuhin natin ang kapatawaran ng kasalanan. Hindi na kinakailangang magpakapagod tayong maglatbay sa malayo o gumawa ng malaking penitensya upang maipagtagubilin ang ating mga kaluluwa sa Diyos ng langit o matubos kaya ang ating pagsalangsang, kundi siyang nagpapahayag at nag-iiwan ng kanyang kasalanan ay magtatamo ng awa. Anang Apostol, magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Santiago, Kapitulo 5, versikulo 16. Ipagtapat ninyo sa Diyos ang inyong mga kasalanan, na siya lamang ang makapagpapatawad, at pagkatapos ay ang inyong mga kamalian sa isa't isa. Kung kayo'y nakagawa ng ikinatisod ng inyong mga kaibigan o kapitbahay, ay dapat ninyong kilalanin ang inyong kamalian at tungkulin naman niyang kayo'y patawarin. At pagkatapos ay humingi kayo sa Diyos ng kapatawaran, sapagkat ang kapatid na inyong sinugatan ay ari ng Diyos. At sa pagsugat ninyo sa Kanya ay nagkasala kayo sa lumalang at tumuos sa Kanya. Ang Kanyang kalagayan ay napapaharap sa tanging tunay na tagapamagitan na siya nating dakilang saserdote na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan at nahahabag sa ating mga kahinaan. Hebreo Kapitulo 4, versikulo 15. At makalilinis ng bawat dungis ng katampalasanan. Ang unang kondisyon sa pagpapatawad. Ang mga hindi nagpapakababa sa harapan ng Diyos sa pagkilala sa kanilang kasalanan ay hindi pa nakatutupad sa unang kondisyon upang sila'y matanggap. Baka hindi natin naranasan yaong pagsisising hindi natin pinagpagsisisihan at hindi tayo nagpahayag ng ating mga kasalanan na taglay ang tunay na pagpapakababa at pagkabagbag ng kalooban at nasusuklam sa kasamaan natin ay hindi pa tunay na hinihingi natin ang kapatawaran ng ating kasalanan. At pagka hindi pa natin hinihingi, ay hindi pa natin natatagpuan ang kapayapaang buhat sa Diyos. Ang tanging kadahilanan kung kaya hindi natin pinamo ang kapatawaran sa ating nagawang mga kasalanan ng nakaraan ay dahil sa ayaw nating papagpakumbabain ang ating mga puso. Ni ganapin ang mga kondisyong itinatadhana ng salita ng katotohanan. Tungkol sa bagay na ito ay malinaw ang itinuturo. Ang pagpapahayag ng kasalanan, maging sa hayag o sa lihim man, ay dapat na maging taos-puso at sabihin ng malaya. Ito'y hindi dapat ipilit sa nagkasala, hindi dapat gawin sa isang pabiro at walang ingat na paraan, o ipilit man kaya roon sa mga hindi nakababatid ng kamuhimuhing likas ng kasalanan. Ang pagpapahayag na siyang pagbubuhos ng buong linalaman ng puso ay umaabot sa Diyos na walang hanggan ang kaawaan. Ganito ang sinabi ng mga awit. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at iniligtas ang mga may pagsisising diwa. Awit, Kapitulo 34, versikulo 18. Ang tunay na pagpapahayag ng kasalanan ay palaging tapat at tiyak na inaaming isa-isa ang mga kasalanan. Maaaring ang mga kasalanang iyan ay may uring sa Diyos lamang dapat sabihin
maaari namang iyan ay mga kasalanang dapat ipahayag sa bawat taong pinagkasalanan, o kaya'y may kinalaman sa madla, at sa gayon ay kailangang ipahayag sa harap ng marami. Datapot ang lahat ng pagpapahayag ay dapat maging malinaw at tiyak na inaamin ang bawat kasalanang nagawa. Ng kaarawan ni Samuel. Nang mga kaarawan ni Samuel ay lumayo sa Diyos ang angkan ni Israel. Nagbata sila ng mga ibinunga ng kanilang kasalanan, sapagkat nawala ang kanilang pananampalataya sa Diyos, nawala ang kanilang pagkakilala sa kanyang kapangyarihan at karunungang magpuno sa bansa, nawala ang kanilang pagtitiwala sa kanyang kakayahang ipagtanggol at ipakitang matuwid ang kanyang gawain. Tinalikdan nila ang dakilang hari ng santinakpan at hinangad na sila'y pagharian gaya ng mga kalapit bansa. Bago sila nagkaroon ng kapayapaan, ay ganito muna ang tiyak nilang ipinahayag. Aming ininagdag sa lahat ng aming mga kasalanan ang kasamaang ilo na humingi kami para sa amin ng isang hari. Unang Samuel, Kapitulo 12, versikulo 19. Ang kasalanang kinikilala nila ay dapat nilang ipahayag. Ang di nila pagkilala sa utang na loob ang siyang nagpahirap sa kanilang mga kaluluwa at naghiwalay sa kanila sa Diyos. Ang pagpapahayag ay dapat makasama ng pagsisisi at pagbabago. Ang pagpapahayag ng kasalanan ay hindi tatanggapin ng Diyos kung walang wagas na pagsisisi at pagbabago. Kinakailangang magkaroon ng maliwanag na mga pagbabago sa kabuhayan. Ang lahat ng bagay na kapuot-puot sa Diyos ay kailangang iwaksi. Iyan ang ibubunga ng tunay na pagkalungkot dahil sa kasalanan. Ang kinakailangan nating gawin ay malinaw na ipinakikilala sa ganitong mga pangungusap sa atin. Mangaghugas kayo, mangaglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan, mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang lahat, ang kahatulan, ang inyong sakluluhan, ang mga napipighati. Inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Isaias Kapitulo 1, versikulo 16 at 17. Kung isauli ng masama ang sangla, ibigay uli ang kinuha sa pagnanakaw, lumakad sa palatuntunan ng buhay na di gumagawa ng kasamaan, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. Ezekiel Kapitulo 33, versikulo 15. Nang salitain ni Apostol Pablo ang tungkol sa nagagawa ng pagsisisi, ay ganito ang sinabi niya. Ito rin ang inyong ikinalulumbay ayon sa Diyos. Gaanong sikap na pag-iingat ang sa inyo'y ginawa, oot gaanong pagtatanggol ng inyong sarili, oot gaanong pagkagalit, oot gaanong katakutan, oot gaanong pananabik, oot gaanong pagmamalasakit, oot gaanong paghihiganti. Sa lahat ay napakita kayong dalisay sa mga bagay na ito. Ikalawang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 11. Pagka nabulag na ng kasalanan ang pagkakilala ng tao sa magaling at sa masama, ay hindi na nakikita ng nakasala ang mga kapintasan ng kanyang likas, o nakikilala man niya ang laki ng nagawa niyang kasamaan, at malibang siya ay pahinuhod sa sumusumbat na nakapangyarihan ng banal na espiritu, ay mananatili siya sa malabong pagkabatid sa kanyang kasalanan. Ang kanyang pagpapahayag ng kasalanan ay hindi tapat at hindi taos sa kanyang puso. Sa tuwin niyang aaminin ang kanyang kasalanan, ay may minamatuwid kung bakit siya nakagawa ng gayon, at kanyang sinasabing kung hindi lamang sa gayon o ganitong mga pangyayari, sana'y hindi niya nagawa ang gayot ganito, na dahil dito'y sinaway siya. Maling uri ng pagpapahayag. Nang makain na ni Adan at ni Eva ang bunga ng kahoy na ipinagbabawal,
ay napuno sila ng hiya at takot. Ang una nilang naisip ay kung paano nila mapangangatwiranan ang kanilang kasalanan upang sila'y makaiwas sa nakahihilakbot na hatol na kamatayan. Nang sila'y tanungin ng Panginoon tungkol sa kanilang pagkakasala, ay tumugon si Adan na ipinaratang niya sa Diyos ang isang bahagi ng kasalanan at sa kanyang kasama ang isang bahagi na sinabi, "Ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Ang sisi ay ibinabaw naman ng babae sa ahas at sinabi, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain." Heneses Kapitulo 3, versikulo 12 at 13. Bakit mo ginawa ang ahas? Bakit mo pinahintulutan siyang makaparito sa Eden? Ito ang mga katanungang nakapaloob sa kanyang mga itinatwiran sa kanyang pagkakasala. Sa gayoy binubuhatan ang Diyos na may kasalanan sa pagkapahamak na nangyari sa kanila. Ang diwa ng pag-aaring ganap sa sarili ay nanggaling sa ama ng mga kasinungalingan at inihayag naman ng lahat ng lalaki at babaeng anak ni Adan. Ang ganitong mga pagpapahayag ng kasalanan ay hindi udyok ng banal na espiritu at hindi magiging talugod-lugod sa Diyos. Ang tunay na pagsisisi ay siyang aakbay sa tao na kanyang pasanin ang sariling kasalanan at kilalanin ito ng walang daya o pagpapaimbabaw. Tulad niyang kaawa-awang maniningil ng buwis na hindi man lamang makatingin sa langit at sisigaw siya ng wikang, "Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan." At lahat ng kumikilala ng kanilang mga kasalanan ay aariing matuwid sapagkat ihaharap ni Jesus ang kanyang dugo patungkol sa taong nagsisisi. Halimbawa ng tunay na pagsisisi. Ang mga halimbawang natatala sa salita ng Diyos tungkol sa tunay na pagsisisi at pagpapakababa ay nagpapakilala ng isang diwa ng pagpapahayag ng kasalanan na hubad sa pagdadahilan sa pagkakasala o pagsisikap na ariing ganap ang sarili. Hindi sinikap ni Pablo na ipagtanggol ang kanyang sarili. Iginuhit niya ng napakaitim ang kanyang kasalanan na hindi man lamang niya sinikap na ariing maliit ang kanyang pagkakasala. Ang wika niya, "Tinulong ko sa mga bilangguan ang marami sa mga banal. Pagkatanggap ko ng kapamahalaan sa mga pangulong saserdote at nang sila'y ipinapapatay, ay binibigay ko ang aking pagsang-ayon laban sa kanila. At madalas sa pagpaparusa ko sa kanila sa lahat ng sinagoga, ay pinipilit ko silang magsipamusong at sa totoong pagkagalit ko sa kanila, ay sila'y pinag-uusig ko hanggang sa mga bayan ng ibang lupain." Mga Gawa, Kapitulo 26, versikulo 10 at 11. Hindi siya nag-atubiling magsabi na si Kristo ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang una sa kanila. Unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 15. Ang nagpapakumbaba at bagbag na puso na pinapangayupapa ng tapat na pagsisisi ay magpapahalaga sa pag-ibig ng Diyos at sa pagpapakasakit ni Kristo sa Kalbaryo. At kung paano na ang isang anak ay nagpapahayag ng kanyang kasalanan sa magiliwin niyang ama, gayon din ang gagawin ng lahat ng tunay na nagsisisi sa harap ng Diyos. At nasusulat, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo ipatatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 9.